Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Ngayon, pag-uusapan natin ang isa na namang napakalaking development sa pagitan ng Estados Unidos at mga bansa sa Southeast Asia, lalo na ang Pilipinas. Ayon sa bagong ulat mula sa Rappler, nagpahayag ang US Defense Secretary na si Pete Hegseth ng matinding pahayag laban sa patuloy na agresyon ng China sa South China Sea, at nangakong tutulungan ang mga bansang tulad ng Pilipinas, Malaysia, Vietnam, at Indonesia para makapag-develop ng mga kakayahan na kaya nang tumugon sa mga pagbabanta ng Beijing. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ngayon, pag-uusapan natin ang isa na namang napakalaking development sa pagitan ng Estados Unidos at mga bansa sa Southeast Asia, lalo na ang Pilipinas. Ayon sa bagong ulat mula sa Rappler, nagpahayag ang US Defense Secretary na si Pete Hegseth ng matinding pahayag laban sa patuloy na agresyon ng China sa South China Sea, at nangakong tutulungan ang mga bansang tulad ng Pilipinas, Malaysia, Vietnam, at Indonesia para makapag-develop ng mga kakayahan na kaya nang tumugon sa mga pagbabanta ng Beijing. Sa isang forum sa Kuala Lumpur, Malaysia, noong ika-1 ng Nobyembre, binigyang diin ni Secretary Hegseth na lumalala ang destabilizing actions ng China sa rehiyon. Sa madaling salita, parami ng parami ang ginagawa nitong mga kilos na nagdudulot ng tensyon at panganib sa katatagan ng South China Sea, na sa atin ay kilala bilang West Philippine Sea. Sinabi ni Hegseth na oras na para magsama-sama ang mga bansa sa ASEAN, kasama ang US, Australia, Japan, at syempre ang Pilipinas, para bumuo ng tinatawag na Shared Maritime Domain Awareness, isang sistema kung saan sabay-sabay na nakikita, namomonitor, at nare-respondahan ng mga bansang kasapi ang anumang agresibong kilos ng China. Ayon pa sa kanya, we need to develop our joint capabilities to respond quickly, ensuring that whoever is on the receiving end of aggression is not alone. Ibig sabihin, kapag inatake o binyuli ng China ang alinmang bansa, lalo na ang Pilipinas, hindi ito kailangang mag-isa, nandyan ang mga kakampi. Kung babalikan natin ang mga pangyayari nitong mga nakaraang buwan, sunod-sunod ang mga insidente ng panghaharang at pambubuli ng China Coast Guard laban sa mga barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal at iba pang bahagi ng WPS. Minsan pa nga, gumagamit pa sila ng water cannon at nagmamaniobra ng mga barkong halos sumalpok na sa atin. Ngayon, kung matutuloy ang mungkahi ng Amerika na magtulungan sa maritime domain awareness, ibig sabihin nito ay magkakaroon ng mas mabilis at real-time na impormasyon ang ating mga puwersa, mula sa radar data, satellite tracking, hanggang sa mga maritime surveillance drones. Hindi na magiging madali para sa China na itago ang kanilang mga galaw, dahil bawat kilos nila ay makikita agad ng US at mga kalyadong bansa. Kasabay ng pahayag ni Hegseth, inanunsyo rin ng US at Pilipinas ang pagtatatag ng isang task force to re-establish deterrence in the South China Sea. Ang layunin nito ay simple ngunit napakahalaga, ibalik ang deterrence o ang kakayahan ng mga bansa sa rehiyon, lalo na ng Pilipinas, na makapigil sa anumang agresibong kilos ng China bago pa ito mangyari. Sa ilalim ng task force na ito, magkakaroon ng mas mabilis na koordinasyon sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at ng US Indo-Pacific Command. Maaari rin itong magresulta sa pagtaas ng bilang ng mga joint patrols, intelligence sharing, at posibleng paggamit ng mga advanced US assets gaya ng surveillance aircraft, drones, at naval radar systems na makakatulong sa pagprotekta ng ating teritoryo. Kung matatandaan, ilang linggo lang ang nakalipas, nagsagawa ng pinagsamang maritime drill ang US, Australia, New Zealand, at Pilipinas sa bahagi ng South China Sea, isang hakbang na agad inalmahan ng China at tinawag nilang destabilizing. Pero ayon sa US at mga kaalyado, ito ay para lamang tiyakin na may freedom of navigation sa karagatan, at hindi ito dapat katakutin kung wala kang ginagawang masama. Hindi syempre pinalampas ng Beijing ang mga pahayag at galaw ng US military. Ayon sa kanilang defense minister na si Dong Jun, dapat daw magkaisa ang China at ASEAN para sa tinatawag nilang Eastern Strength, upang mapanatili ang kapayapaan sa South China Sea. Pero sa ilalim ng ganitong retorika,
alam nating ang ibig nilang sabihin ay manatili sa impluwensya ng China ang rehiyon, isang bagay na matagal nang tinututulan ng mga bansa gaya ng Pilipinas. Habang sinasabi ng China na professional daw kumikilos ang kanilang Coast Guard, malinaw sa mga video at ulat ng ating Philippine Coast Guard na iba ang realidad. Mula sa pagharang sa ating mga resupply mission papuntang Ayungin Shoal, hanggang sa pagbasag sa ating mga navigation equipment gamit ang malalakas na signal jammers, lahat ito ay malinaw na forma ng gray zone warfare ng China laban sa atin. Isa sa pinakaimportanteng bahagi ng pahayag ni Hegseth ay ang pangako ng Amerika na ibahagi ang kanilang teknolohiya sa mga kaalyado. Sinabi niya, "No one can innovate and scale like the United States of America, and we're eager to share those capabilities with allies and partners." Ibig sabihin, handa ang US na ipaabot sa mga bansang tulad ng Pilipinas ang ilan sa kanilang mga cutting-edge defense systems. Maaaring kabilang dito ang integrated radar networks, AI-assisted surveillance, at long-range maritime drones na kayang mag-monitor ng buong WPS sa loob ng ilang minuto lamang. Kung maipapatupad ito, magiging malaking tulong ito sa ating AFP modernization program, lalo na't kasalukuyang kulang tayo sa maritime patrol aircraft, satellite link systems, at coastal radar coverage. Ang ganitong teknolohiya ay hindi lang para sa militar, makakatulong din ito sa disaster response, anti-smuggling operations, at maritime search and rescue. Sinabi rin ni Hegseth na nananatiling unmatched in global power ang US military at mananatiling committed ito sa seguridad ng Indo-Pacific region. Ngunit nilinaw din niya na hindi layunin ng Amerika ang magpasimula ng gulo. Aniya, "We seek peace. We do not seek conflict, but we must ensure that China is not seeking to dominate you or anybody else." Ito ay malinaw na mensahe. Habang handang makipag-usap ang Washington sa Beijing, hindi sila papayag na basta-basta na lang year-akan ng China ang soberanya ng mga maliliit na bansa. Isa itong patunay na nananatiling mahalaga para sa Amerika ang alyansa nila sa Pilipinas at sa buong ASEAN, lalo na sa panahong palala ng palala ang tensyon sa karagatan. Ayon sa ilang defense analysts, ang pahayag na ito ng US ay bahagi ng mas malawak na deterrent strategy, isang paraan upang ipakita sa China na hindi sila makakagalaw ng walang kahihinatnan. Habang patuloy ang build-up ng Chinese Coast Guard at militia vessels, kailangan din ng mga bansa tulad ng Pilipinas ng tulong teknikal, intelligence sharing, at defense cooperation upang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan. Kung magpapatuloy ang ganitong antas ng kooperasyon, posibleng makita natin sa mga darating na buwan ang mas madalas na joint patrol sa West Philippine Sea, paggamit ng advanced surveillance drones tulad ng MQ-9 Reaper, at mas integrated na communication system sa pagitan ng AFP at US Navy. Mga kababayan, malinaw na ang laban para sa West Philippine Sea ay hindi lang laban ng mga sundalo at marino, ito ay laban ng buong bansa. Habang patuloy na inaangkin ng China ang mga teritoryo natin, kailangan nating suportahan ang mga hakbang upang mapalakas ang ating depensa, makipag-alyansa sa mga bansang handang tumulong, at higit sa lahat, ipaglaban ang ating karapatan sa sariling karagatan. Ang pahayag ng US na handa silang magbahagi ng teknolohiya at suportahan ang mga bansa laban sa pangbubuli ng China ay isang paalala na hindi tayo nag-iisa. Ngunit dapat din nating tandaan, ang tunay na lakas ay nasa ating pagkakaisa at determinasyon bilang isang bansa. Kung magpapatuloy ang ganitong kooperasyon, maaaring ito na ang simula ng mas balanseng kapangyarihan sa South China Sea, at ng bagong yugto ng depensa at pagkakaisa sa pagitan ng Pilipinas, Amerika, at buong ASEAN. At iyan ang ating malalimang talakayan tungkol sa pahayag ng US laban sa agresyon ng China sa West Philippine Sea. Kung gusto ninyo ng mga ganitong klase ng content, mga analyses, updates, at breakdown ng mga military at geopolitical developments, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-on ang notification bell para lagi kayong updated. Maraming salamat sa panunood, at mabuhay ang Pilipinas!